Bilang kabataan, tungkulin nating maunawaan ang kahalagahan ng karapatang pantao sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa proyektong ito, layunin naming ipakita ang tunay na boses ng mga tao mula sa estudyanteng nagsusumikap, sa gurong nagsisilbing gabay, hanggang sa kagawad na naglilingkod sa kanyang komunidad. Iisa lang ang nais naming iparating, na ang karapatang pantao ay hindi pribilehiyo, kundi karapatan ng bawat isa sa atin. Hindi madali ang maging estudyante, lalo na kung kulang sa pera, resources at suporta. Ngunit sa kabila ng hirap, patuloy pa rin silang lumalaban. At ngayon, samahan nyo kaming interviewin ng isang estudyante. Magandang gabi. Kami po ay nagsasagawa ng isang panayam tungkol sa karapatang pantao, lalo na sa karapatan ng bawat kabataan sa edukasyon. Alam namin hindi madali ang maging estudyante, lalo na kung may mga pinagdadaanan sa buhay, pero patuloy pa rin nagsusumikap para matupad ang pangarap. Kaya gusto naming marinig ang iyong karanasan at pananaw tungkol dito. Maraming salamat sa oras mo at sana ay maging inspirasyon ang iyong kwento sa ibang kabataan. Ngayon, maaari mo bang ibahagi sa amin paano mo mailalarawan ang buhay mo bilang isang mag-aral na kapag-aral pero may pinagdaanan na hirap sa araw-araw? Magandang gabi din po sa inyo. Ako nga po pala si John Lawrence G. Pudador na nasa sekundaryang kolehiyo na sa kursong BSIS or Bachelor of Science Information System. At sa ngayon, mailalarawan ko ang aking karanasan bilang estudyante naghihirap sa financial para sa aking edukasyon. Ang pangalawang tanong, ano ang mga pangunahing hamon na nararanasan mo sa pag-aaral tulad ng baon, transportasyon o kagamitan? Ang mga pangunahing problema ko sa pang-araw-araw na pagpasok sa eskwelahan ay baon, pamasahe at minsan yung kinakain ko lang sa silid-aralan ay 3 tinapay lang at isang bote ng tubig. Tapos sa mga projects din, nahuhuli ako sa pagpasa nito kasi sa kadahilan wala kaming printer sa bahay at magastos ito. Lalo na sa mga research or mga other group projects. Pangatlong tanong, sa kabila ng hirap na ito, ano ang nagtutulak sa iyo para magpatuloy sa pag-aaral? Ang paunahing nagtutulak sa akin o ang naging motivasyon ko sa aking pag-aaral ay aking pamilya, para kami ay maiahon sa paghihirap or magkaroon kami ng magandang kinabukasan sa susunod na panahon. Pang-apat na tanong, paano mo nakikita ang karapatang pantao sa larangan ng edukasyon? Sa tingin mo ba ay pantay ang oportunidad ng lahat ng estudyante? Dapat po pantay-pantay lahat. Kaya hindi ko rin masisisi ang aking kapalaran na naging isang mahirap na estudyante pero sa totoo lang, hindi lahat ay may parehong pagkakataon. Minsan yung iba, suportado ng kanilang mga magulang at kumpleto sila ng gamit. Pero sana lahat ng kabataan ay mabigyan ng magandang suporta para sa edukasyon, para may labas sila ang kanilang tunay na kakayahan sa larangan ng edukasyon. So, meron akong pang-5 tanong. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo hindi napapakinggan o napapahalagahan ang mga tulad mong estudyanteng nahihirapan sa pag-aaral? Opo, minsan kasi minsan nag-extra ako ng mga trabaho para lang magkapera, tapos minsan yung mga ibang guro hindi nila naintindihan yung pagiging late ko sa klase at nahuhuli sa pagpasa ng project. O kaya bakit pagod ako kapag pagdating ko sa eskwelahan kasi may responsibilidad ako sa bahay at lalo na sa mga ibang extra. So, ang pang-anim kong tanong, ano ang tulong o suporta na sa tingin mo ay dapat ibinibigay ng paaralan o gobyerno para sa mga estudyanteng katulad mong mahihirap? Sana po mas mapaparami nila yung pagbibigay ng mga libreng school supplies o kaya may mga programa silang ibibigay na
mga scholarships offer sa mga estudyanteng mga naghihirap sa tulong pinansyal. Ito po ay aking pang-pitong tanong. Paano ka tumutugon sa mga pagsubok o halimbawa kapag wala kang sapat na pera o kagamitan sa paaralan? Ginagawa ko po lahat ng paraan kasi naniniwala ko sa kasabihang lahat ng problema ay may solusyon. Tapos minsan nanghiram ako ng libro sa mga kaklase ko o kaya nagpapotocopy lang ng kaunti kasi may mga kaklase rin ako tumutulong sa akin dahil sa awa ng Diyos at tinatanggap ko itong blessing. Pangwalong tanong, ano ang mensahe mo sa mga kabataang nawawalan ng pag-asa dahil sa kahirapan? Gusto kong sabihin sa kanila na huwag sumuko. Alam kong mahirap pero may pag-asa hanggat nagsusumikap. May pangarap tayo natin. Hindi madali pero kung wala ka sa sarili mo at sa kapal ng Diyos. Ikasyam na tanong, sa tingin mo, ano ang papel ng karapatang pantao sa pagbibigay ng pantay na edukasyon para sa lahat? Malaki po ang papel ng edukasyon para sa lahat dahil naniniwala ko sa kasabihang ang edukasyon ay susi para sa tagumpay. Tapos, ang edukasyon ay karapatan ng bawat isang mamamayan. Hindi lang ito pribilehiyo ng may kaya lang. Dapat lahat may pagkakataong matuto kasi doon magsimula patungo sa tagumpay. Huling tanong, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makapagsalita sa mga lider ng ating bansa, ano ang gusto mong sabihin tungkol sa karapatan ng bawat kabataang Pilipino sa edukasyon? Sana po pakinggan ninyo ang mga kabataang tulad namin kasi kagaya nga sasabi ni Dr. Sersal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi kami humingi ng sobra, gusto lang namin ng patas na pagkakataon na makapag-aral, makamit ang aming mga pangarap at maiahon ang aming pamilya sa kahirapan. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang karapatan ng kabataan. Ngunit sa ating lipunan, marami pa rin ang hindi nakakakuha ng pantay na pagkakataon. Ang mga guro, sila ang tagapagturo hindi lamang ng aralin, kundi lahat ng tama at mali at ng pagpapahalaga sa karapatan ng bawat tao. At ngayon, samahan niyo kaming interviewin ng isang guro. Good day, sir. Thank you for taking the time to share your insight with us. As a part of our discussion in CLG and human rights, we will be conducting a short interview about human rights, how they are understood, applied, and promoted within your subject and experiences. The goal of this interview is to explore your perspective on the importance of human rights and how they connect civic responsibility and leadership. Your responses will help deepen our understanding of how human rights education shapes awareness, value, and action in society. Please feel free to answer honestly and share examples from your teaching and personal views. And I have 10 questions for you, sir. And for number 1 question is, what those human rights mean to you? When we are going to say human rights, it means that it is our freedom, our liberty, and also our rights and how we are going to be understood by the society and the community as a whole. And also, human rights will be our basic engagement, how we are going to be respected by one another. Either we are going to be in the lowest or highest positions in the level of the government or even in our society. Number 2 question, sir. Why do you think it's important for everyone to understand their human rights? It is important to understand our human rights because on our end, it will always be necessary for us to look forward on how we are going to be harmonious, how we are going to connect and understand with one another.
For the third question, sir, how can education help promote awareness of human rights? Education can help us promote awareness of human rights because it will guide us on how we are going to deliver ourselves to a better community and to a better society. It will also help us to connect with one another on how we are going to understand what would be our different perspective based from our culture and also based from the changes of the globalized perspective that we were able to have in the future and even in the present days. Fourth question, sir. In your opinion, what are the most common human rights issues in the Philippines today? Today, as I have seen already in the social media or even the things that are present today, so the common human rights issues that we are encountering are, of course, the rights on how our voices are heard, the way that the government or even the politicians should be catering the concerns of the Filipino people on how things would or should have the transparency in terms of the financial capacity of the economic stability of the Filipino people, even the politicians, or even how should the people of the Philippines can give their ideas about what they can say and what they can do to help our country to be a better society. The fifth question, sir. How can ordinary citizens help protect and promote human rights in their communities? It's very simple. An ordinary citizen can promote or organize their human rights by showing that they have care and they do have the concern to participate in some of the government activities or even the government programs that they can show that they can help other people in the simplest way that they can do. Like for example, they can have the spirit of volunteerism, they can have participation in terms of giving back to the community on how they are going to show their love to their fellow Filipino people. Thank you. For the number 6 question, sir, what role do teachers and school play in teaching students about human rights, sir? So as an educator, we were able to guide students on how they're going to be enlightened on what should be the rights that they are going to have. Because we know that we do have all the freedom basing on our Bill of Rights, based from the Constitution that was given to us freely. However, knowing also and guiding the students on showing them that our rights will always have its limitation. Knowing that not all things or not all people should be above the law, but we should be, we are going to be treated equal, and also we are going to have following the due process and the rights that we are going to have to counterattack things that can be possibly experienced by one another, and also it can help the students to be guided as well on how they are going to lead the future community. For the next question, sir, how does respecting human rights contribute to peace and development in society, sir? Okay, so in giving respect to the human rights, I guess it would really be helpful to us to have the peace and order. It will have equality to everyone, and also it will really help us to endure success at the end of the day. Next question, sir. What challenges do you think people face in claiming or defending their human rights? I guess the most challenging things today is that we are not really looking forward on how they are going to respect the law that we are having. What should be the due process should be done in our perspective. So there should be a lot of guidance that should be done to all of us, and there should be a lot of awareness and
orientations, so that not only we are going to be ignorant in this present case about our law, but also we are going to help ourselves to arise from this ignorance that we are encountering. For question number 9, sir, what advice would you give to young people who want to stand up for human rights? The advice that I can give to the young people for to have their human rights to be defending, I guess you're always going to listen to your teachers, to your college teachers, and how you're going to be learned enough about how you're going to establish the foundations of your human rights. And also, it's much better that we are going to be aware and so much of the education that our students should have. So you should be aware of how this government structure should be structuralized, conceptualized, and also how should it be functional in our days today. For the last question, sir, if you could send one message to everyone about human rights, what would it be? My message to the young people today for human rights is that it's just very simple. I know that we are given our freedom, but our freedom will always have our limitation. So what we are going to do is that we can act based on how we are going to respond based on the due process of law. So definitely we should be guided, and we should always be educated as well. That will be. Sa loob ng silid-aralan, natututo tayong maging tao at unti-unting naiintindihan ang halaga ng karapatang pantao sa tunay na buhay. At ngayon, samahan niyo kaming interviewin ng isang kagawad sa isang barangay. Magandang araw po, kagawad. Ako po si Ryan Maganon, estudyante mula sa CNC. Nandito po ako ngayon para magsagawa ng isang maikling panayam tungkol sa karapatang pantao sa ating barangay. Layunin po nito na malaman kung paano po pinangalagaan at naipapatupad ang mga karapatan ng mga residente dito sa ating lugar. Salamat po sa oras nyo. Kagawad, maaari ko na bang simula ng ilang katanungan? Unang-una sa lahat, maraming salamat at isa ako sa mga napili ninyo na makapanayam regarding po dito sa inyong project. Ako naman si Kagawad Ronel Chia, dito isa pa akong barangay kagawad dito sa Barangay Paco. Okay, pwede mo na po magsimula. Unang tanong, ano po para sa inyo ang ibig sabihin ng karapatang pantao? Salamat. Para po sa akin, ang ibig pong sabihin ng karapatang pantao, base po sa aking pagkaunawa, ang karapatang pantao ay ang mga payak na karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng tao, anuman ang estado nila sa buhay. Pangalawang tanong, sa inyong barangay, paano po ninyo sinusiguro nire-respeto at naproprotektahan ang karapatan ng bawat residente? Para po sa amin dito sa barangay, ang amin pong ginagawa is para po maprotektahan at marespeto yung karapatang pantao ng aming mga residente dito is sa pamamagitan ng pagkikinig at pagtatanggol sa mga residente, mga constituents namin na naaabuso. Binibigyan namin sila ng kaalaman or kamalayan or awareness patungkol sa kaalaman sa karapatang pantao. Pangatlong tanong, ano po ang mga karaniwang problema o isyung may kinalaman sa karapatang pantao sa inyong lugar? Marami pong mga iba't ibang mga problema or issue na pinakaharap ng aming barangay sa karapatang pantao. Ilan po doon yung problema sa pang-abuso, mga psychological at emotional na paglabag, yung mga physical na paglabag. May mga issue na minsan yung mga magkapitbahay, may hindi
pagkakaunawaan sa pamilya, no? Pero sinisigurado po namin na lahat po yun ay papagpagitaan ng barangay. Dinadaan po namin lahat sa due process para nang sa ganun ay maresolba yung anumang issue. Pero so far, wala naman mga masyadong mabibigat na mga issue na kinakaharap ng aming barangay pagdating po sa mga karapatang pangtao. Lahat po na so far ay nare-resolve ba din. Ika-4 na tanong, paano po ninyo tinutulungan ang mga kabataan na maunawaan ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan? Magandang tanong po kasi para po sa amin napakahalaga po na unang-una po ang mga kabataan alam po nila yung mga karapatang pangtao. So ang ginagawa po namin dito sa barangay is binigbigyan po namin sila ng mga trainings, seminars, symposiums, mga leadership trainings at iba pa para nang sa ganun maunawaan nila ang kanilang mga karapatan at mga responsibilidad bilang mamamayan at lalo-lalo na bilang residente ng aming barangay. Ika-5 tanong, ano po ang mga programa o proyekto ng barangay na may kaugnayan sa human rights tulad ng edukasyon, kalusugan o seguridad? Dito po sa aming barangay, meron kaming barangay Human Rights Action Center. This is part po of our effort to make the human rights accessible in the sense na na people will be able to find human rights advocates. Meron din tayong mga programa like sa pagkalusugan, meron tayong mga feeding programs, and sa environment din meron tayong mga environmental awareness, mga iba't iba pang mga trainings and informations through seminars, symposiums, kung saan magiging avenue po ito na matakil po yung mga event regarding po sa human rights violations, especially human rights violations. Ika-6 na tanong, paano po ninyo hinawakan ang mga kaso ng diskriminasyon o pang-aabuso sa inyong barangay? Dito po sa aming barangay, hinawakan po namin yung mga issue regarding po sa human rights sa pamamagitan ng pagbibigay ng advice, lalo na doon sa mga biktima para matulungan ang mga naaabuso sa kanilang mga karapatan. Meron kasi tayo mga legal na mga proseso pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya we advise and always encourage our constituents na mag-report kaagad sa barangay pag naka-experience sila ng mga pang-aabuso, anumang klaseng pang-aabuso. We encourage them to report immediately dito sa barangay. Pang-7 tanong, ano po ang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapatupad ng karapatang pantao sa araw-araw na buhay ng mga tao dito? Ang aming pong papel dito sa barangay, lalo na sa amin ng mga barangay officials, ang papel po namin is lumikha ng mga panukala upang hadlangan at puksain ang anumang uri ng pag-aabuso. Kasi importante po sa amin na mapangalagaan at proteksyonan ang bawat residente po, bawat constituents namin dito sa barangay. Pang-8 tanong, sa panahon ngayon, ano po ang mga hamon na naranasan nyo sa pagpapatupad ng mga karapatang ito? Napakarami pong hamon actually pagdating sa mga issue sa karapatang pangtao. Pero sa akin pong nakikita ang mga hamon po is yung kabilang na dito ang politika, sibil at kalayaan sa pagsasalita. Yun po yung ilan sa mga nakikita kong hamon sa karapatang pangtao na kinakaharap natin ngayon sa bansa. Pang-9 na tanong, ano po ang maipapayo nyo sa mga kabataan para matutunan at ipaglaban ang kanilang karapatan? Para po sa akin, ang tanging maipapayo ko sa mga kabataan is you respect the law. Tayo mismo sa ating sarili, kailangan nating respeto yung batas. Let's support legislation that protects youth
their rights, and educate yourself and others about your rights by engaging community and school-based discussions. Kailangan po sa ating mga kabataan, gamitin po natin yung ating mga boses. Dapat willing po tayong matuto, makialam, lalo na po sa mga karapatang pangtao. Panghuling tanong, sa isang pangungusap po, paano niyo ilalarawan ang barangay niyo bilang tagapangalaga ng karapatang pantao? May ilalarawan po ang aming barangay bilang tagapangalaga ng karapatang pangtao bilang isang barangay na tagapagtanggol at patuloy na nagbibigay ng kaalaman at kamalayan tungo sa isang lipunang ang bawat isa ay may tinig at karapatan. Yun lang. Maraming salamat po, Kagawad, sa pagbabahagi ninyo ng inyong oras, karanasan at kaalaman tungkol sa karapatang pantao. Ang inyong mga paliwanag ay nagbibigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa kung gaano kahalaga ang papel ng barangay sa pangangalaga ng karapatan ng bawat mamamayan. Nawa po ay magsilbing inspirasyon ang inyong mga ginawa upang mapanatili ang katarungan, pagkakapantay-pantay at respeto sa ating komunidad. Sa panahon ngayon, marami na ring hamon sa lipunan. Ang inyong patuloy na serbisyo at malasakit sa tao ay isang halimbawa ng patunay na pamumuno at pagmamahal sa bayan. Muli po, puso kaming nagpapasalamat sa inyo at naway ipagpatuloy niyo po ninyo ang inyong mabuting adhikain para sa kapakanan ng lahat. Maraming salamat po. On behalf din po sa Barangay Council, maraming po salamat sa inyo. Ang pamahalaan at mamamayan ay dapat nagtutulungan dahil kung may malasakit at pagkakaisa, walang maiiwan sa karapatan. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng may dignidad, respeto at kalayaan. Sa kabila ng mga hamon sa ating komunidad, patuloy ang pagkilos ng bawat isa upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at pagkakaisa. Hindi lang mga proyekto ang bumubuo sa isang barangay, kundi ang pagtutulungan ng mamamayan mula sa pinuno hanggang sa kabataan. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagtatanim at paglilinis ay simbolo ng malalim na layunin, ang pangangalaga sa kapaligiran at sa isa't isa. Ang karapatang pantao ay hindi lang tungkol sa batas o dokumento. Ito ay nakikita sa mga gawain may malasakit, respeto at pagkakaisa. Sa pagtutulungan, lumalakas ang boses ng bawat mamamayan. Iyan ang tunay na diwa ng karapatang pantao. Sa bawat kilos, sa bawat malasakit at sa bawat tinig na maririnig, na ipapakita natin na buhay ang karapatang pantao dahil ang karapatan ng isa ay karapatan ng lahat. Hindi kailangan ng malaking gawa para ipaglaban ang tama. Minsan, sapat na ang simpleng pagtulong, paggalang at pagmalasakit dahil doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kami ang kabataan, kami ang boses ng kinabukasan at sama-sama naming ipaglaban ang karapatang pantao.
Ang karapatang pantao ay hindi lamang salita, ito ay buhay, ito ay pagkakaisa at ito ay tayo. At dito lamang po magtatapos ang aming video.